nasasaktan ng puso ko. Pero ako din ang parte ng isang sindikato at nagkukuruyan bilang anak ninyo. Manakawan tayo! Anak ko si Jessica. Kapatid mo siya. Isa masamang tao. Yeah, right, Dad. Whatever! Speaking of Jessica, nasaan na ba siya ngayon? Inutusan lang ni Aling Esmeralda. PA? Inutusan niyo amo? Ano daw pinagawa ni Esmeralda sa kanya? Hindi ako magnanakaw gaya ng sinasabi ng kapatid ko sa akin. Sige ka, pag hindi mo ginawa yan, uuubaran kita pagkatapos sa harapan ng maraming tao. Wow! Ako naman, ngayon lang ako nakakita ng ganyang kagandang relo sa tanang buhay ko. I love it! Jessica, pwede ba kita makausap? Somebody saw you near my office. May nakakita daw sa'yo, near my office. Nagkabungguan na naman daw kayo ni Allison. At sinigawan ka daw niya. Ah, sus. Akala ko naman kung ano na. Ako, sanay naman itong masigawan eh. Bakit? Madalas mo ba siya sigawan? Ah, hindi kasi malaki yung bahay namin. Maluwag kaya nako. Nakakasigawan kami ng madalas para magkarinigan kami. Sige, mag-usap na kayo. Maski na, hindi pa rin dapat ginawa ni Allison yun. Iba kasi manigaw yung batang yan eh. I think she insulted Jessica again. Po, wala po sa akin yun. Ako naman po yung nakabangga sa kanya. Hindi niya dapat ginawa sa'yo yun. Jessica, naniniwala akong mabait na bata ka. Hindi ko lang alam kung bakit hindi makita to ni Allison. Baka naman nagsiselos lang siya or something, kaya naiimbiyay na siya kay Jessica. Nakakatuwa ka, anak. Napaka-pasensyosa mo sa kapatid mo. Allison can be a little bit immature. Bata pa kasi. Pero naniniwala ako, anak, na makikita niya na isa ka mabuting anak at kapatid. So, paano? I'll go? Oh, ano nito? Nagdadrama na naman. Huwag ka nang maluha-luha dyan. Ipakonsensya effect ka pa. Sus, huwag mo nga ipakita sa kanila na nakukonsensya ka. Ayusin mo nga yung mukha mo. Tigilan mo na nga yan. Naalipad pa rin ako sa karte. Sige na. Ayusin mo na yung mukha mo. Oh, bakit ka napatawag? Anong kailangan mo? Wala lang. Gusto ko lang makausap ang asawa ko. Rhea, namimiss na kita. Ay, nako, Gerald. Kung wala ka ng ibang importanteng sasabihin, i-off ko na tong telepono. Rhea, wait. Naalala mo yung relos na nagustuhan mo nun? Binili ko na siya. Pang peace offering ko sa'yo. Hindi ko mahiningi yan, ah. Rhea, nawawala yung relos na binili ko. Tatawagan na kita, ha? Sarap. It's good. Angela, salamat ah. At lumabas tayo ng ganito. Kasi kailangan ko talaga. Kahit isang gabi lang mawala yung mga problema ko sa isip ko. Ba't hindi mo na sabihin sa akin ang mga iniisip mo ngayon? Napakadami kasi. Hindi ko na mabilang ang mga problema ko. Gaya ng mga bituin sa langit, hindi ko sila mabilang sa sobrang dami. Sa bawat araw nga, feeling ko nadadagdagan lang, hindi nababawasan eh. Aba, Jessica, susungkitin ko silang lahat.
Di ba sinabi mo sandami ng mga bituin sa langit ang mga problema mo? E di susungkitin ko silang lahat. Para naman gumaan ang loob mo. Gusto mo gamitan ko pa ng lambat para lang mawala silang lahat. Pakapatawa ka na naman eh. Seriously, if that's the only thing to make you happy, gagawin ko. Ayoko kasing nakikita kang ganyan. Ano mo siguro kasi sa langit mo, wala kang mga bituin. Maliwanag sa'yo ang lahat. Alam mo, Jessica, may nag-iisang bituin sa langit ko. Nag-iisa siya doon dahil matagal na siyang kumikinang. At ikaw yun. Ako yung problema mo? Oo, syempre. Ikaw lang naman ang iniisip ko palagi. Ikaw lang ang inaalala ko kung paano kang mapapasaya. Bakit ka umiiyak? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin tayo nagsasama? Sana naman, Jessica, pagbigyan mo ako ulit. Dahil ikaw ang pinakamagandang problema ang nangyari sa buong buhay ko. At sa totoo lang, hindi ako papayag na mawala ka sa langit ko. Alam nga, Angelo, hindi naman ako mawawala eh. Lagi ako nandito para sa'yo. Oo, umiwas ako noon. At ilang beses ko rin pinigilan ang mga naramdaman ko sa'yo. Kasi yun ang dapat. Pero tapos na yun. Siguro tama ngayon na kasama ko ang taong gustong problemahin ako. So, ibig sabihin ba nun, Jessica, pumapayag ka na maging tayo na? Angelo, alam mo naman na mahal kita. At hindi na ako tatanggi pa. Maraming salamat, Jessica. I love you. Corny naman. Seryoso. Salamat talaga. Pumayag ka na maging tayo na. Tagal-tagal ko na itong hinihintay. I love you, Jessica. Narito lang ako, naghihintay sa'yo, o giling. Narito lang ako, The box was inside my locked drawer. Tapos nung tinignan ko ngayon lang, wala na. Paano mangyayari yan? Can somebody explain it to me? Sir, wala naman po kayo nawawalang gamit dito sa office, ha. Kahit nga po maiwan yung envelope nyo, may cash sa table nyo, hindi po nawawala, sir. Kayo-kayo lang ang pumapasok sa opisina ko. Sino naman ang kukuha nun? Mamahaling relo sa nawawala. Sir, nakalock po yung drawer nyo. Paano pong mawawala yon? Nadala niyo po ba yung JPEG file with the designs and the new budget? Naiwan ko. Pakikuha na lang sa lock drawer ko. Sige po. Ito, susi, oh. Not sure, wait for me ah. May kukunin lang ako sa office ng dad ko. Sir, may naiisip pa po ba kayong ibang taong kukuha ng gamit na yun, sir? Ang ingay mo! Bakit? Alam mo, kailangan ko lang isagaw yun dahil sobrang saya. Sungkit ko na ang pinakamagandang bituin sa langit. Alam mo, pati ako masaya ako ngayon. Masaya ako na mangyari to, na ako ang maging girlfriend mo. That's what I've always dreamed of, Jessica. Sabihin mo, mahal mo rin ako. Sana hindi mo ko biguin. Hindi kita bibiguin. Salamat, Allison, ha. Sinama mo ako dito. Nakapanood doon ng mga professional model sa pictorial.
Alam mo, expose talaga kita sa photoshoot para makakuha ka ng pointers kung paano mag-model for print, di ba? Para pag ikaw yung nasa harap ng camera, kahit pa paano may alam ka na. Allison, can I talk to you? Privately. Hintayin na lang kita sa labas, Allison. Sige po, sir. Sige. Dad, bakit po? May nakuha ka bang relo sa drawer ko? There is an expensive watch na dapat ibibigay ko sa mami mo. Nawawala na siya doon. Naalala ko kasi na may pinakuha akong CD file sa'yo doon. Dad, pinagbibintangan niyo ba ako? I'm asking you nicely. Ikaw kasi yung huli nagbukas ng drawer na yon. Kaya inisip niyo na ako kumuha ng relo. Dad, how can you even think na kaya ko magnakaw sa sarili kong pamilya? Hindi ko po kayang gawin yun. Baka sa Jessica pa. She was here a while ago. Ay! Nananadya ka ba talaga, Jessica? Sorry na talaga. Sorry. Hindi ko sinasadya. Ba't ka ba nagmamadali? Hindi ko sinadyang banggain ka. Baka kasi naharap na ako sa shoot. Sorry, ah. Allison, pwede ba? Tigilan mo na si Jessica. So, pinatatanggol niyo na naman siya. Wala na bang ibang magaling dito kundi si Jessica? Dad, did you even stop to think that I wouldn't steal anything from you? Well, obviously hindi. Kasi andito ako ngayon at ako pa ang prime suspect ninyo. Oh my God! Ang ganda-ganda nito! Alam mo ba, Esmeralda, nung araw, yung mga amiga kong mayayaman, merong ganito. Hi! Finally! Meron na rin ako. Sino naman nagsabi sa inyo, Ma, na ibibigay ko yan sa inyo? Hindi ko ba naman pwede itong hiramin kahit 5 minutes? Abay, Diyos mio, baka mamaya mahablot pa yun. Mahal-mahal nito, no? Mabuti na lang. Napapayag mo si Jessica na kunin niya na, no? Aba, tinakot ko siya. Sabi ko, pag hindi niya ito kinuha, huhubarin ko yung blusang itim at pagkatapos makikita yung tsaka niyang face. Aba, wala pang nangyayari sa kanya nandun. Nakakulong na siya. Bulok na sa kulungan. Tinatakot yung gaga. Ginawa nga, no? Naturalmente. Hanggat hindi pa siya nakukulong, gagamitin ko siya para makuha ko ang gusto ko. At wala siya magagawa. Ako, paano naman kung magsumbong yan sa pulis, Aber? O, di subukan niya magsumbong sa pulis para malaman na nilang lahat na siya si Jessica pangit, na siya si Jessica kriminal. O, di ba? Hawak ko siya both ways. Galing-galing mo. Napaka-genius. Siyempre. Kanino ka ba nagmana, ha? Sinong nanay mo? Purihin ang sarili. Diba? Minum ka na lang. O, talaga. Pero ang ganda nga talaga. Ibalik. I can't believe ako yung iniisip ni Dad na kumuha ng gift niya kay Mom. Ako na pinalaki niya ng matino, ah? Iniisip niya magnanakaw? Baka naman tinatanong ka lang niya, Allison. Never ako tinanong ni Dad ng ganyan, eh. Until now. Ever since that Jessica came in the picture, it's as if she's their only daughter. Ang hilig pa niyang umarte na siya yung inaapit, mabait. Kanilta. Nainis ka ba kay Jessica? Obvious ba? Allison, anak. I'm sorry kung napag-isipan kita na masama. I don't want you to feel na pinagbibintangan kita. Napofrustrate lang kasi ako, anak, dahil second time na to na nawawalan kami ng mami mo. Sir, may CCTV camera po ba yung opisina niyo? Para makasiguro kayo kung sino talaga yung kumuha. Oo nga, no? I totally forgot. May monitoring camera yung office ko. I have to check with the security. Teka. Sino
Madrid! I told you that! Magnanakaw talaga yan eh! Kapal ng mukha! Sir, ano po gagawin natin sa kanya? Pablatter yung babaeng yan. Allison, huwag ka magpadalos-dalos. Kapatid mo pa din siya. Hayaan natin siya magpaliwanag. I can't believe what you're saying, Dad. Who knows kung saan nagpunta yung babaeng yun? Baka nakatakas na yun. Ba't parang nag-ibang mood mo? Parang hindi ka na masaya. Masaya ako. Pagod na ako. At parang ako lang masaya sa gabing to. Salamat, Angelo. Hindi ko makakalimutan ang gabi na to. Pero pasensya na minsan, tahimik ako at malalim ang iniisip ko. Marami lang talagang mga problema. Di ko alam paano ko lulusutan yung mga problema na yan. Alam mo, Jessica, more than being your boyfriend, sana turing mo rin akong best friend. Sana ilabas mo ang lahat ng saloobin mo para naman matulungan kita. Hindi mo maintindihan eh. Alam mo, Jessica, lahat naman ng problema ay may solusyon. Sana sabihin mo sa akin lahat ng problema mo. I wanna know everything about you. I wanna know what's bothering you. Sasabihin ko rin sa'yo. Sa tamang panahon. Parang may wine. Ano mo yan? Walang hiyang Jessica. Nakapatay ang telepono. Halatang guilty. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na si Jessica ang gumawa nun. Wala kasi sa itsura niya ang gagawa ng masama eh. Sayang. Ganda-ganda pa naman yung babae. Behind her beautiful face lies a crook. And I knew it all along. Wala lang gustong maniwala sa akin dahil akala nila ako lagi yung kontrabida. Allison, hindi mo rin maisisi ang mga magulang mo. Kung gano'n nila pagtanggol si Jessica, baka gusto lang nila magkasundo kayo. Nakakalungkot lang nakadugo namin siya. Wala siyang pinagkalayo doon kay Jessa. Pinagkaiba lang yung Jessa, pangit. Pero pareho silang nagbabalat kayong oportunista. Huwag mo idami si Jessa dito. Hindi ka tulad ni Jessa si Jessica. Tsaka hindi siya magnanakaw at hindi siya oportunista. Let's just drop the topic, Melchor. Baka tayong dalawa pa mag-away. Rhea, napatawag ako dahil alam na namin kung sinong kumuha ng box dito sa opisina ko. Importante malaman mo to. Sinong kumuha? Si Jessica. Ang anak natin. Sigurado ka ba? Hindi ako makapaniwala nung una. Pero totoo. Kitang-kita si Jessica sa CCTV camera na isinilid niya yung box sa bag niya. Nasaan ba siya? Andiyan ba? Nakausap mo ba? Hindi pa eh. Nakapatay yung phone. Kapag dumating siya dyan, kausapin mo mabuti. Alamin mo kung bakit niya ginawa yun. Hindi kaya siya yung kumuha ng mga alahas dito? Hindi ko alam, Rhea. Nalulungkot ako. Ipinagtatanggol ko siya kay Allison dahil sabi ko, mabuting bata siya. Pero nagkamali pala ako. Huwag niyo na lang siyang tawagan para hindi siya matakot na umuwi dito. Kakausapin ko siya. Sige.
Jessica. Go ahead. Hi, Mami. Jessica, gusto kitang makausap. Meron sana akong itatanong. Sana magsabi ka ng totoo. Ano po yan? Ikaw bang kumuha ng relo sa loob ng opisina ng daddy mo? Jessica, nakita ka raw sa CCTV camera na pumasok ka sa opisina ng daddy mo at kinuha yung relo. Hindi ko pa nakikita yung video para maniwala ako. Kaya gusto kong marinig mula sa'yo. Ikaw ba ang kumuha? Jessica, sumagot ka. Congrats, pare. Kaya naman pala hindi matanggal yung ngiti sa mukha mo eh. But I'm just bothered with Jessica. Parang may mala siyang problema na hindi pa rin niya sinasabi sa akin. Ano ibig mong sabihin hindi mo ginusto? Sino nag-uutos sa'yo? Napakasama talaga ng Esmeralda na yan. Saan napunta mo? Ano pa, di susugurin ko yung talagang magnanakaw? Esmeralda! Hindi ka na nagbago. Pati anak ko, dinadamay mo sa kasamaan mo!